May extra ka bang 3,000 pesos bawat buwan na kaya mong ilaan para sa retirement mo? Kung oo, may isang tanong na maaaring magbago ng magiging buhay mo pagdating ng edad na 60. Saan mo ba dapat ilagay ang perang yun? Sa pagtaas ng regular SSS contribution mo hanggang maximum o sa My SSS Pension Booster? Maraming SSS members ang naniniwalang kapag nagma-maximum sila ng hulog, siguradong pinakamalaki na rin ang magiging pension nila. Kaya kahit mabigat sa bulsa, tuloy-tuloy silang naguhulog ng mas mataas na contribution. Pero simula nang magkaroon ng may SSS Pension Booster, may isa ng bagong pagpipilian. Isang retirement savings program na pwedeng kumita ng annual dividends at lumago sa paglipas ng panahon. Kaya ngayon, hindi na lang simpleng tanong kung magkano ang iuhulog mo sa SSS. Ang mas mahalagang tanong ay saan mo dapat ilagay ang extra mong pera para mas malaki ang mapapakinabangan mo sa retirement. Sa video na to, hindi tayo manghuhula. Ihahambing natin ang dalawang strategy gamit ang tatlong mahalagang aspeto: payout, flexibility at long-term value. At sa dulo ng video, malalaman mo kung alin ang mas bagay depende sa edad at sitwasyon mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Unahin natin ang maximum regular SSS contribution. Ito ang regular na contribution na ginagamit ng SSS para sa computation ng retirement pension. Kapag mas mataas ang iyong monthly salary credit or MSC, mas mataas rin ang maaaring maging basehan ng pension computation. Sa madaling salita, ang regular contribution ay hindi simpleng ipon. Ito ang bumubuo ng lifetime monthly pension na matatanggap mo kapag nag-retire ka. Kapag nagsimula na ang pension mo, buwan-buwan ka makakatanggap ng benepisyo hanggat ikaw ay nabubuhay. Ngayon naman, tingnan natin ang may SSS Pension Booster. Magkaiba ito sa regular SSS. Ang Pension Booster ay isang voluntary retirement savings program. Hindi nito direktang pinapataas ang formula ng regular pension mo. Sa halip, ang bawat hulog mo ay napupunta sa sarili mong retirement account. Ang pondong ito ay kumikita ng annual dividends at maaaring lumago sa loob ng maraming taon. Kapag nag-retire ka, maaari mo itong kunin bilang isang malaking lump sum o sa iba pang payout options na pinapayagan ng programa. Kaya tandaan natin ang pinakamahalagang pagkakaiba. Ang regular SSS ay nakatuon sa lifetime monthly income, samantalang ang pension booster ay nakatuon sa pagpapalaki ng retirement savings. Parehong mahalaga pero magkaiba ang layunin. Ngayon, isipin natin na may dalawang magkaibigan. Pareho silang may extra na 3,000 pesos bawat buwan. Pareho silang gustong paghandaan ng retirement, pero magkaiba ang naging desisyon nila. Ang una, si Mark. Ang edad niya, 54. Nagpasya siyang itaas ang regular SSS contribution niya hanggang maximum. Bakit? Dahil alam niyang malapit na siyang mag-retire. Sa puntong ito ng buhay niya, mas mahalaga ang mapalaki ang magiging basehan ng kanyang lifetime pension kaysa magsimula pa ng panibagong long-term investment. Kapag mas mataas ang kanyang average monthly salary credit sa mga huling taon bago retirement, mas mataas din ang maaaring maging buwanang pension niya. Hindi ito instant na pagdodoble ng pension. Pero ang bawat dagdag sa buwanang pension ay matatanggap niya habang buhay. Kung mabuhay pa siya ng 20 taon matapos mag-retire, ang dagdag na yon ay paulit-ulit niyang matatanggap bawat buwan. Ngayon naman, kilalanin natin si Ana. Ang edad niya, 32 years old pa lang. Sa halip na ilagay ang buong extra niyang pera sa regular contribution, pinili niyang ilagay ito sa may SSS Pension Booster. Dahil bata pa siya, meron pa siyang halos 30 taon bago mag-retire. Ibig sabihin, may sapat na panahon para kumita ang bawat hulog niya ng dividends. At ang dividends na yon ay maaari pang kumita ng panibagong dividends sa mga susunod na taon. Ito ang tinatawag na compound growth.
Sa mahabang panahon, maaaring lumaki ng lumalaki ang retirement fund niya. Ngunit may isang mahalagang kapalit. Ang regular pension ni Ana ay hindi lalaki dahil lamang sa pension booster. Magkakaroon siya ng malaking retirement fund pero ang regular monthly pension niya ay nakadepende pa rin sa regular SSS contributions niya. Kaya kung susumahin natin ang dalawang strategy, si Mark ay bumibili ng mas mataas na buwan ng pensyon. Si Ana naman ay bumubuo ng mas malaking retirement fund. Walang automatic na panalo. Depende ito sa edad at sa layunin mo. Sino ang mas dapat mag-maximum contribution? Kung ikaw ay nasa edad 50 hanggang 55, malamang na mas makikinabang ka kung uunahin mong pataasin ang regular SSS contributions mo. Bakit? Dahil kaunti na lang ang natitirang panahon bago ang retirement. Ang mas mahalagang mapalaki ngayon ay ang magiging monthly pension mo. Isa ito sa mga madalas itanong sa comments ng channel. Late na ba ako kung ngayon lang ako magma-maximum? Ang sagot ay depende pa rin sa contribution history mo at sa iyong sitwasyon. Pero para sa maraming members na papalapit na sa retirement, ang pagtaas ng contribution ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto kaysa magsimula pa lang mag-ipon sa isang investment na maikli na ang panahon para mag-compound. Kung 5 taon na lang titira bago ang retirement mo, bawat hakbang para mapaganda ang pension computation ay mahalaga. Sino naman ang mas babagayan ng pension booster? Kung nasa 20s, 30s o 40s ka pa lang, ibang usapan na yon. Ang pinakamalaking kakampi mo ay hindi mataas na contribution, kundi oras. Kapag mahaba pa ang panahon bago ang retirement, mas matagal na kumikita ang bawat hulog mo. Dito nagiging napakalakas ng compounding. Bukod dito, mas flexible rin ang pension booster kaysa sa regular contribution. Kapag natugunan mo ang mga conditions ng programa, maaari kang magkaroon ng option na mag-withdraw pagkatapos ng itinakdang holding period. Hindi ito katulad ng regular SSS contribution na nakalaan talaga para sa pension. Kaya para sa mga mas batang members na mahaba pa ang investment horizon, malaking advantage ang may SSS pension booster. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko ito titingnan bilang pagpili ng isa lang. Mas gusto ko ang hybrid strategy. Unahin mong siguraduhin na maayos ang regular SSS contributions mo upang magkaroon ka ng matibay na pundasyon para sa lifetime pension. Pagkatapos nun, kung may extra budget ka pa, saka mo dagdagan ng may SSS pension booster. Sa ganitong paraan, 2 ang pinaghahandaan mo. May buwan ng pension kang aasahan habang buhay at meron ka ring retirement fund na maaaring lumago sa paglipas ng panahon. Ngayon gusto kong malaman ang sitwasyon mo. Ilang taon ka na ngayon? Nagpo-focus ka ba muna sa pag-akyat ng SSS contribution bracket o nagsisimula ka na ring maghulog sa may SSS pension booster? I-comment mo sa baba dahil gusto kong makita kung anong strategy ang ginagamit ng karamihan sa ating viewers. At kung gusto mo pang malaman kung magkano mismo ang maaari mong maging SSS pension base base sa iba't ibang contribution scenarios, huwag kalimutan mag-subscribe dahil iyon ang tatalakayin natin sa mga susunod na video dito sa The Brown Investor.